Okay, so ayun, panibagong tutorial na naman. And before I start, let's review yung mga natapos na natin. So yung mga previous video tutorial natin, kapag create na tayo ng login form, nakapag-design na din tayo ng ating main form, which is yung setup. We also have the users, then the transactions. So medyo nagiging responsive na siya. Now yung next na gagawin natin is let's try to create a form for our user accounts. Okay? So in this form, we can create retrieve yung mga records. You can also edit yung mga records and also delete yung mga records from our database. So first, na gagawin natin, so, tingnan lang natin yung code. I think meron akong sinabi noon na let's change yung ating colors. So notice dito sa ating ah, system, pag click ko yung setup, yung users, nag-change yung color niya. Then pag pinik ko yung student, supposed to be, ay magpapakita yung ating FRM students and magche-change yung kanyang color. Okay? So, palitan lang natin yung mga codes nila. So, student, palitan, tanggalin muna natin yan. And dito sa ating FRM main for our users. So, dito sa part na to, pag click natin, supposed to be yung ating mm, BTN students, dapat yung ating BTN users ay mag-change na ng colors. Okay, so let's try BTN users dot back color is equal to color dot yung ginawa natin noon is color dot pink. Pero what if, ito yung question natin before, what if yung ating users color, back color ay hindi natin alam kung ano yung exact na color. So we can change that by using yung RGB. So kung makikita natin, we have 255, 192, and 128. So yun yung ilalagay natin dyan instead of spelled out na color, gamit tayo ng RGB. So 255, 128, and so let's double check. 255, 192, and 128. 192 and 128. Right? So, tignan natin kung ano yung changes. Admin, login lang natin. So, pag-click ko yung users, nagko-color pink siya. Pag-click ko yung students, nawawala yung color ng ating users. So, change lang natin yan. Copy lang natin to. And, syempre, we have to change this into BTN students. So, para nagiging responsive. So, start lang natin yan. Admin, then pag-click natin 'yan, pag-click natin 'to, ayan, nagche-change yung kanyang colors. Now eto, btn users.backcolor, gagawa tayo ng sub-procedures para i-close or parang yung ginawa natin dito sa panel na close all panel, gawa lang tayo ng reset all colors. So, it's up to you kung ano yung ipapangalan natin, pero as usual, follow lang muna natin yung mga naming natin para hindi tayo malito pag nagko-code na tayo. So, in resetting the colors, change lang natin yan into RGB, yung BTN users at saka yung BTN students that back color is equal to color that from so 255 that 192 168. Okay? So, call lang natin yan, reset colors para we can reuse yung kanyang code. So, we also have to reset colors dito. So, before natin siya i-change ng color, we have to reset muna lahat ng colors para uh, nagiging responsive. So, users, student, pag-click ko yung users, ayun, nawawala yung ating color ng ating student. Pag-click ulit, ayun. Okay, so yun. Okay na yung ating coloring. Now, proceed na tayo doon sa ating FRM users.
Na dito sa ating FRM users, gagawa tayo ng CRUD functionality dito. Siyempre, magbe-base tayo doon sa record na ginawa natin sa ating database. So, we have yung user ID, yung username, then the password. So, simple as that. So, hindi na natin pahirapan yung sarili natin. If you added full names or yung mga access levels, it's up to you. Pero, yun lang muna. 3 columns lang yung i-edit natin. Okay? So, first, nag-add na tayo ng isang text box. So, this will be text box for our username. We can also add another text box for our password. So, let's change its font. So, ayan. Century Gothic para uniform tayo. And kahit ganito na lang. Okay? Mag-add tayo ng label. So, medyo mabilis yung ginagawa ko dito. I-follow nyo na lang. And let's name this for our username. And for this is for password. Okay. So we don't have to create a text field for our user ID kasi in identity column na natin yon. So, automatic na nag-auto increment yung ating record. Okay, so toolbox, mag-add lang tayo ng group box. So itong group box guys, ginagamit ito to group our controls. So parang panel lang din siya, pero yung kagandahan ng group box ay pwede mo siyang i-label. So ito na yung group box natin. And let's change its name into personal information or user information. Okay? So, ayan, user information. Then, again, create tayo ng group box ulit. Or simply, kahit hindi na tayo mag-group box. Or, ayan, kahit hindi na muna. Add tayo ng list view. So, itong list view na to, ginagamit ito to view a list. So, from the name itself, view a list. Okay, check lang natin. Again, Century Gothic. And let's size it by 12. So dito, sa ating list view, always remember na meron tayong tatlong papalitan na properties. We have to change yung ating full row select into true, yung grid lines into true, at saka yung view niya from large icon to details. Okay? Now after that, mag-add na tayo ng ating columns. Now yung column natin dito sa ating list view, i-follow din natin yung columns na nandoon sa ating database. So, meron tayong user ID. So, user ID. So, meron din tayo yung username. At saka yung ating password. Pero, we don't have to disclose yung password pala. So, remove na lang natin yan. Then, okay na natin. Change natin yung property into 200 na lang. Okay, so username and user ID. Palitan na din natin yung user ID. Para 100, ito ay 300. So, ayan. So, yung goal natin ngayon is to retrieve yung mga records from our database at ilalagay natin dito sa ating list view. Now, to do that, lagyan natin yung code ng ating form load. Okay? So, double click lang natin yung ating form and automatically mare-redirect tayo sa code ng ating FRM users underscore load. So meaning, kapag nag-load na yung ating form, i-execute na niya agad yung nasa loob ng kanyang parameters. Okay? So dito na tayo mag-query. May implement na natin or may apply na natin yung mga SQL na napag-aralan natin before. So I have here SQL is equal to select asterisk from TBL users. And then, so kung select asterisk, select all yan. So, meaning lahat ng records ay mare-retrieve niya. So, let's order by para alphabetical yung ating SQL. Then, false lang natin yan. So, dito sa part na to, while rd.read, so habang nababasa niya,
Remember guys, kapag while yung ginamit natin, repetition yung ginagawa niya. Kapag if, isang execution lang yung ginagawa. Okay? So, FRM users, balikan lang natin. Let's change yung mga pangalan ng ating mga objects para hindi tayo malito. So, for our list view, palitan na lang natin yan ng LV list. Okay? For our text box, palitan lang natin ito ng TXT username. Saan na siya? Name. Ito yung mahirap hanapin yung mga property nila. Okay? TXT username and TXT password. So dito pala sa pag-create natin ng password, meron pa pala tayong need na idagdag. So we also have Control C, Control V. Lagay lang natin yung ating confirm password para ma-detect natin. Okay? Palitan lang natin yung pangalan niya into txt confirm pw or confirm password. Okay? Punta na tayo sa code while rb.read. So with lvlist dot items dot add. So dito parang sinasabi na natin kung meron siyang nababasa, yung nababasa niya ay i-add niya doon sa ating list view. So ano yung idadagdag natin? We have the rd user ID. And magda-dot sub-items lang tayo, meaning doon sa next column ng ating list view, that sub-items that add. So ano yung i-add natin? We have the rd username. Okay? Since yung ating list view ay dadalawa lang yung kanyang column. So user ID and username lang. We don't have to input yung code ng password dyan kasi for confidentiality na hindi natin makikita yung password. Okay, check lang muna natin kung gumagana ba yung ating code. Okay, start lang natin yan. Admin, login. Yan. Setup. So, pag-click ko yung users, magpapakita yung form ng users and dapat nare-retrieve na natin yung records from our database. Click lang natin. Ayun. So, di ba, nagpakita na yung ating users, nagpakita yung ating admin doon. So, check lang natin dito sa ating TBL users kung tama ba yung record. Ayan, meron siyang admin. Now, what if guess yung ilagay ko dyan? Guess, and maglagay din tayo ng Darwin and Darwin 1, 2, 3. So, check lang natin. So, again, exit ko lang to and let's run it again. Start. Admin, login. Access granted. Pag-click ko yung users, ayun, papakita lahat yung ating records. Okay. So, gumagana na. Nakare-retrieve na natin yung ating records. Now, dito sa part na to, what if yung ating FRM users, maglalagay tayo ng text box for search, bot for search. So, maglagay tayo ng text box. Kapyahin lang na lang natin to. Delete, Control C, and Control V. Okay? So, lalagay ko lang yan dyan. At saka, maglagay ako ng picture box. Okay? Picture box. Itong picture box na to, maglalagay tayo ng image for search. So, hanap tayo dito ng search kung meron. Meron ba? Parang wala. Ayun. Think meron. Okay lang natin yan. Then, okay. Let's set it as stretch image. Okay. So, ayan, meron na tayong search para alam ni users na mag-search siya. Okay. So, let's rename this as txt search. Now, anong gamit ng txt search? So, dapat kapag nagsusulat ako dito habang nag-change yung text inside our text box ay nag-query na siya. Okay, so double click lang natin. Dapat ganito yung makikita natin. txt search underscore text change. So habang nagse-search siya,
or habang nagta-type tayo, nagse-search na din siya. Okay? So, dito sa part na 'to, since nakakapag-load na tayo dito, kopyahin lang natin 'yan. Then paste lang natin, palitan natin itong query natin, dagdagan natin. Kasi nga yung gusto natin ay nakakapag-filter tayo, kaya gagamit na tayo ng where clause. So where username is equal to single quote, so mag-concatenate tayo. Saan natin kukunin yung ating value na i-compare? We have the txt search.text. Yun lang yung dinadagdag natin. Okay? Now, yung paggagamit tayo ng search button, let's use a wildcard using yung %sign. Okay? Now, mamaya meron tayong papalitan dito. Pero pakita ko muna. So, admin, login. So, dito sa part na to, users. Kapag sinearch ko si admin, ayan, admin. I-change ba? Ayan, hindi. Username, order by, username. Okay. Palitan na lang natin to ng like. Okay. So, I'm not sure bakit hindi siya gumagana. Admin, users. Ayan. Yun pala yung kamali natin. Hindi natin siya clear. So, before tayo mag-load, we have to clear yung ating items muna. I'll release that items dot clear. Yun lang natin yan and ilagay natin siya dito. Yung LV list at items at clear, ginagamit yun to clear yung laman ng ating list view. So before natin siya kargahan, i-clear muna natin. Pag-click natin yung Darwin, so yun, Darwin lang yung nagpapakita. Pag-click ko yung guess, ayun, guess lang yung nagpapakita. Now what if yung record natin ay meron siyang Darrel. Okay? Darrel. Check natin kung ano yung magiging output. Admin, login, access granted, then users. Pag-search ko yung dar, so nagpapakita yung dalawang merong Darrell at saka Darwin. So nagpapakita yung merong dar na letters. Now, ganun tayo gumamit ng search. Okay? Dito sa ating vb.net. Now, kung mapapansin ninyo, yung code natin for this one ay naduduplicate. Yung code natin dyan ay kapareho dito. Yung pinagkaiba lang ay eto, di ba? So, papalitan natin yan. Or meaning, ire-reuse natin ito. So, cut lang natin yan and gagamit tayo ng sub procedures. Sub load list. So, again, itong load list na word ay pinangalan ko lang. So, it's up to you kung anong pangalan, pero follow lang muna natin. Sub load list. Okay? Cut lang natin to, ilagay natin dyan. Since ito lang yung nauulit. Okay? Then, call lang natin si load list. Okay, so yun. Ito naman, tanggalin na natin to and let's reuse yung load list. So, let's see for example, ito yung query natin and then dumaan siya dito, yung automatic na ina-execute niya ay ito. Parang kinukol lang natin siya. Okay? So, start lang natin yan. Admin, and then set up. Let's click yung users. Ayun, gumagana pa rin siya. Click ko yung Darrell. Pero, try lang natin na tanggalin lahat. Ayun, admin, Darrell, Darwin. Yes. Okay. So, ayan. Okay na yung ating query. Now next, since nakapag-load na tayo, why not let's try to add a record doon sa ating database. So I'm not sure kung ilang minutes na to. Check na natin. Kikita ba dito?
So, meron na tayong 20 minutes. So, I think yung ating pag-add, edit, and delete ay sa next video na. Okay? So, design lang natin yan. Mag-add lang tayo ng mga buttons dito. And let's change this into, I think nagawa na natin to before, pero for the sake of those first time na mapanood ito, try lang natin muna. So, add, ano pa? Control C, Control V, then edit, add, edit, save, and then let's try to add yung cancel button and yung ating delete. So, yung delete, lagay na lang natin dito. Deletean natin yung kanilang property and let's change it form, font. Hold lang natin yan. Century Gothic and size 12. Okay? So, parang kahit naman, regular na lang. Add. Deletean natin po ng edit. Where are you, edit? Ito naman ay save. At ito ay cancel. So, itong cancel, lagay na lang natin dyan. At saka ito ay delete. Okay. So, itong delete, lagyan na lang natin ng back color na color red para hindi, para parang warning. Ito naman, parang red din lang din. Okay? So, yung save, palitan na lang natin ng green para parang nakago na siya. Depende sa inyo kung ano yung colors. And let's change this into blue na lang. Hanap tayo ng color blue. Ayan, yan na lang. Okay, add, edit, save, cancel, and delete. Check lang natin ha. Kung ano yung natin. Granted users. Okay. Add, edit, save, cancel, delete. So do not forget to rename our buttons. We have btn add, btn edit, btn save, btn cancel, at saka btn delete. Okay. So ayan. Ready na tayo to create a code for our add, edit, save, cancel, and delete. So, sa next video natin siya mapapag-aralan. So anyway, I do hope na clear yung ating code dito. So, ito yung code lang natin for our loading of records. Okay? So, yun lang muna and goodbye guys.